Maligayang pagdating sa aming channel. Paano kung ang mga kwentong akala mo'y pawang talinghaga o lumang alamat mula sa Biblia ay tunay na mga pangyayari na may pisikal na ebidensyang nakatago sa ilalim ng lupa? Isipin mong may mga archaeologist na naguhukay ng sinaunang guho at nakakakita ng mga bagay na tumutugma sa inilarawan sa Biblia, maging sa pinakamaliliit na detalye. Mga detalyeng akala ng marami ay simboliko lang o pinalabis. Papasok ka ngayon sa isang mundo kung saan biglang nagsasama ang agham at pananampalataya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 15 kamanghamanghang archaeological discoveries na hindi lang ikinaguguluhan ng mga eksperto, kundi nagbibigay suporta rin sa ideya na baka tunay ngang kasaysayan ng laman ng Biblia. Posible kaya na nadidiskubre natin ang mga tunay na palatandaan mula sa mga kulturang nakasaksi sa mismong mga tagpong inilalarawan sa Biblia? Panoorin mo ito hanggang dulo dahil maaaring baguhin ng ilan sa mga natuklasan na ito ang pananaw mo sa kasaysayan at maging sa Biblia. Unang tuklas, ang selyo ni Baruch, isang bihirang ugnay sa isang propetang binanggit sa Biblia. Noong dekada 70, habang may paghuhukay sa lumang lungsod ng Jerusalem, may natagpuan ang mga mananaliksik na maliit na piraso ng luwad na noong una ay mukhang walang halaga. Pero nang mas pagmasdan nila ito, napansin nila ang isang kahanga-hangang detalye, isang selyong luwad na may sinaunang Hebreong inscription na nagsasabing, Baruch, anak ni Neriah. Kilalang pangalan ito sa sinumang nakabasa ng Biblia. Si Baruch ay tapat na tagasulat ni Jeremiah, isang pangunahing propetang nagbabala sa Yuda tungkol sa pagbagsak ng Jerusalem. Ang munting bagay na ito mula pa noong ika-6 na siglo BC ay matibay na ebidensyang nagpapakita na maaaring totoo ang pag-iral ng ilang pangunahing tauhan sa Biblia. Higit pa sa pagiging kasaysayan, ipinapakita ng selyo na ito na may organisadong sistema sa likod ng mga propeta. Isipin mong si Baruch, tahimik na nagsusulat ng mga mensahe mula kay Jeremiah sa gitna ng takot at kaguluhan. Hindi niya inakalang ang kanyang selyo ay mabubuhay ng mahigit 2,000 taon. Bawat titik sa inskripsyon ay may kwento at magtatanong ka, ilan pa kayang katulad nito ang nakabaon pa sa ilalim ng Jerusalem, naghihintay lamang na madiskubre? At ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking larawan. Ikalawang tuklas, ang mga pader ng Jericho kung saan nagtatagpo ang pananampalataya at agham. Pamilyar ang kwento. Pinangunahan ni Josue ang mga Israelita sa pag-ikot sa Jericho ng 7 araw at matapos ang malalakas na sigaw at tunog ng trumpeta, bigla na lang gumuho ang mga pader ng lungsod. Kapangyarihan ba ng Diyos isang alamat lang ba o tunay na pangyayari? Mula sa 1930 hanggang 1990, sinaliksik ng mga archaeologist ang Jericho. Ang kanilang natuklasan ay lubhang nakakagulat. Natagpuan nila ang mga labi ng matandang pader na nakadate sa parehong panahon kung kailan sinabing nasakop ang Jericho, mga 1,400 BC. Mas kapansin-pansin pa, hindi lang basta may pader kundi ang paraan ng pagkaguho nito. Batay sa pag-aaral ng lupa, posible raw na isang malakas na lindol ang dahilan ng biglaang pagbagsak, isang pangyayaring para sa mga tao noon ay tila milagro. Isipin mong nandoon ka at biglang gumuho ang mga pader ng sabay-sabay na parang may di nakikitang puwersang gumiba nito. Natural lang isipin na isa itong himala at iyan mismo ang sinasabi ng Biblia. Para sa mga eksperto, pinapatunayan ng tuklas na ito na tunay na may Jericho at mga pader nito at naglalagay ito ng makatotohanang tagpo sa isang kwentong dati inaakalang espiritual lamang. Muli, nagkakatagpo ang agham at pananampalataya sa hindi inaasahang paraan at hinahamon tayong suriin ang kasulatan mula sa bagong pananaw.
Tuloy tayo sa ikatlong tuklas, ang Teldan Stele, isang mahalagang palatandaan sa pagiging totoo ni Haring David. Noong dekada 90, habang naghuhukay sa hilagang Israel, may natagpuan ang mga archaeologist na nagpabago sa pagtingin ng maraming tao sa kasaysayang biblikal. Isang batong may ukit na Aramaic. Tinawag itong Teldan Stele. Dito, tuwirang binanggit ang sambahayan ni David na tumutukoy sa angkan ng pinakatanyag na hari ng Israel. Bago ito natagpuan, maraming historiador ang naniniwalang katang-isip lang si David. Marahil isang alamat na batay sa mas matatandang bayani, ngunit walang ebidensyang nabuhay siya. Binago ng Stele ang paniniwalang iyon. Isa itong pisikal na patunay na may Haring David nga at kilala siya maging ng mga kalabang kaharian. Ang piraso ng batong ito, bagaman pinagtampukan ng panahon at digmaan, ay nanatiling buo upang panatilihin ang isang pangalang mababasa sa banal na kasulatan sa buong mundo. Isipin mong para itong bahagi ng Biblia na inukit sa bato, patuloy na nagsasalaysay ng kwento nito kahit libu-libong taon na ang lumipas. Malinaw na pahiwatig ito na may mga ugat ng katotohanang mahahawakan sa kasaysayang biblikal. At nagtatanong tayo, simula pa lang ba ito? Kung napatunayan ang dinastiya ni David, ilan pa kayang hari, propeta at mga kaganapan sa Biblia ang nakabaon pa at naghihintay na madiskubre? Ngayon, lumipat tayo sa ika-4 na tuklas, ang Cyrus Cylinder, isang sagisag ng kalayaan ng mga Hudyo. Noong 1879, habang naghuhukay sa sinaunang Babylonia, nakatagpo ng isang maliit ngunit mahalagang bagay ang mga archaeologist, isa sa pinakatanyag na sinaunang kasulatan sa kasaysayan. Isang silindro ng luwad na puno ng cuneiform na sulat mula pa noong 539 BC. Ngayon, ito'y nakadisplay sa British Museum sa London. Dito, isinalaysay ni Haring Cyrus ng Persya ang kanyang desisyong payagan ang mga ipinatapong mamamayan na bumalik sa kanilang lupain at muling itayo ang kanilang mga templo. Isang makabagong gawa ng habag para sa panahong iyon. Ang kamangha-mangha rito, tugma ito sa nakasulat sa aklat ni Ezra, Kabanata 1, kung saan pinayagan ni Cyrus ang mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem matapos ang maraming taon sa Babylonia. Isipin ang sandaling iyon, isang makapangyarihang pinuno na sa halip na magpatuloy sa pananakop, ay piniling magbigay ng pag-asa at kalayaan sa mga bansang dati niyang tinalo. Kaya't naniniwala ang marami na maaaring ito ang unang tala ng karapatang pantao sa kasaysayan. Ngunit hindi rito nagtatapos. Ang propetang si Isaias na sumulat higit 100 taon bago ipinanganak si Cyrus ay tuwirang binanggit ang kanyang pangalan at tinawag siyang pinili ng Diyos. Paano ito posible? Swerte lang ba? O may sinasabi ito tungkol sa kaalaman sa Biblia na lampas sa abot ng isip ng tao? Ang tuklas na ito ay tila tulay sa pagitan ng kasaysayan at kasulatan. Isang luwad na saksi na nagpapakitang minsan magkasabay ang arkeolohiya at ang Biblia sa iisang landas. Ika-5 tuklas, ang lagusan ni Hezekiah, isang kahangahangang gawa ng sinaunang inhinyeriya sa ilalim ng Jerusalem. Noong 1838, may mga manlalakbay na nakadiskubre ng isang bagay na kahanga-hanga sa ilalim ng lungsod, isang mahabang lagusan na hinukay sa matigas na bato, may habang higit sa 500 metro. Pero hindi lang ito basta lumang istruktura, isa itong patunay sa isang tiyak na kwento sa Biblia na mababasa sa Ikalawang Hari 20, 20 at Ikalawang Kronika 30, 20. Ayon sa Biblia, nang bantaan ng mga Asiryano ang Jerusalem, agad kumilos si Haring Hezekias upang protektahan ang lungsod. Iniutos niyang gumawa ng sistema ng tubig kung saan inilipat ang bukal ng gihon papunta sa lawa ng Siloam
para hindi maubusan ng tubig ang mga tao habang sila'y pinapaligiran ng kaaway. Isang napakatalinong desisyon para sa panahong iyon. Ang pinakakamanghamanghang bahagi, umiiral pa rin ang lagusang ito ngayon at pwedeng lakarin ng mga bisita. Sa loob, natagpuan ng mga mananaliksik ang Siloam inscription, mga salitang inukit sa bato na nagsasalaysay kung paanong dalawang pangkat ng manggagawa ang naghukay mula sa magkaibang direksyon at nagtagpo ng eksakto sa gitna. Wala silang modernong kagamitan o mapa, pero nagtagumpay sila ng may kamanghamanghang katumpakan. Isipin mong naroon ka, binabasa mismo ang mga salitang iniwan ng mga manggagawa libo-libong taon na ang nakalipas, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Hindi mo maiwasang magtanong, paano nila nagawa ang ganoong kahirap na proyekto ng walang modernong teknolohiya? Talino lang ba ito sa inhinyeriya o may mas dakilang kamay na gumabay sa kanila? Ika-6 na tuklas, ang bato ng Moab, kasaysayang ikinuwento ng kaaway ng Israel. Noong 1868, malapit sa bayan ng Diban, na ngayon ay bahagi ng Jordan, may natuklasang pambihirang bagay ang mga misyonaryo at archaeologist. Isang matangkad at maitim na batong may sinaunang sulat dito. Tinatawag itong Mesha Stele o bato ng Moab at may 34 na linya ng teksto na nakasulat sa wikang Moabite na halos kahawig ng Hebreo. Ipinagawa ito ni Haring Mesha ng Moab upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay sa pakikipaglaban sa mga Israelita. Pero ang talagang nakamamangha ay ang nilalaman nito. Binabanggit sa bato ang Diyos ng Israel, si Yahweh, at binabanggit din ang angkan ni Omri, isang linya ng mga haring Israelita na makikita rin sa mga aklat ng hari sa Biblia. Ang nakakabilib dito ay ang pananaw na nagmula sa isang karibal na hari. Isang pinuno mula sa ibang kultura na hindi sumasamba sa Diyos ng Israel pero kinikilala pa rin ang mga pangalan, lugar at pangyayaring mababasa sa Biblia ayon sa sarili niyang salaysay. Isipin mo ang bigat nito. Isang kahariang kaaway na hindi sinasadyang sumusuporta sa mga salaysay ng Biblia sa pamamagitan ng sarili nilang naiwang kasaysayan sa bato. Hindi lang ito dagdag na kredibilidad, nagbibigay din ito ng mas malawak na pananaw sa kasaysayan. At muling nagtatanong tayo, paano kung may iba pang mga batong tulad nito na nakabaon pa? Posible kayang may iba pang mga kwento mula sa ibang mga bansa na nagsasalaysay ng parehong pangyayari mula sa ibang anggulo na naghihintay lamang na madiskubre. Ngayon, 7 tuklas, ang Dead Sea Scrolls, na itinuturing ng marami bilang DNA ng mga tekstong biblikal. Mula 1,947 hanggang 1,956 sa malalalim na kuweba ng Qumran malapit sa Dead Sea, may natuklasang pambihira. Halos 900 na kasulatan ang natagpuan na mula pa noong 250 BC hanggang mga 70 AD. Binago ng pagtuklas na ito ang paraan ng pag-aaral sa Biblia at ang pangunawa sa Judaismo noong panahon ng ikalawang templo. Sa mga scroll, may bahagi ng halos bawat aklat sa Lumang Tipan maliban sa aklat ni Esther, kasama ang mga hindi gaanong kilalang teksto, panuntunan ng komunidad, mga paliwanag at mga panrelihiyong kalendaryo. Isa sa pinakatampok na piraso ay ang halos buo ng Isaiah Scroll na ginamit upang ikumpara sa mas huling bersyon tulad ng Masoretic text mula sa gitnang panahon. Ang resulta ay nakakagulat, puro maliliit na pagkakaiba lamang at wala ni isa ang nakakaapekto sa pangunahing mensahe. Ipinapakita nito kung gaano kaingat na kinopya at iningatan ang mga kasulatan sa bawat henerasyon. Nagbibigay din ito ng kaalaman sa mga paniniwala at pamumuhay ng mga taong nag-alaga sa mga scroll na ito, isang komunidad na lubos ang pagpapahalaga sa kalinisan ng espiritu at sa banal na sulat.
Ang mga dokumento ay isinulat sa pergamino mula sa balat ng hayop gamit ang tinta na gawa sa mineral. Dahil sa sobrang tuyong klima ng lugar, napreserba ang mga scroll sa hindi kapani-paniwalang kalagayan. At heto pa ang kahanga-hanga, may mga maliliit na tala sa gilid, maliliit na pagwawasto, at mga tandang ginagamit upang ayusin ang mga talata. Lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang kanilang pananaw sa kanilang tungkulin. Ang mga detalyeng ito ay nagpapakita ng paninindigang tumagal ng daan-daang taon. Hindi lang ito basta mga lumang sulat, pinatutunayan nila na ang mga kasalukuyang tekstong biblikal ay may malalim at maingat na pinagmulan. Ngayon, ikawalong tuklas, ang bato ni Pilato, kung saan kinumpirma ng arkeolohiya ang mga ebanghelyo. Noong 1961, habang hinuhukay ang mga guho ng Cesarea Maritima, isang pantalan na itinayo ni Haring Herodes, nakakita ang mga eksperto ng isang batong inulit gamitin sa isang Romanong istruktura. Sa unang tingin, tila karaniwan lang, pero ang Latin na inscription dito ang nagbago ng lahat. Nakasaad dito ang pangalang Pontius Pilatus, prefect ng Judea, kasama ang pagtukoy kay Emperador Tiberius. Ito ang kauna-unahan at hanggang ngayon tanging ebidensyang arkeolohikal na tuwirang binabanggit si Pontius Pilato, ang opisyal na Romanong kilala sa Ebanghelyo bilang naghatol kay Jesus ng kamatayan. Ang tuklas na ito ay hindi lang patunay na umiral si Pilato, kundi kinumpirma rin ang kanyang posisyon at panahon ng pamumuno mula 26 hanggang 36 AD sa ilalim ni Tiberius. Higit pa sa pangalan, nagbibigay ito ng malinaw na larawan ng politika sa panahong iyon. Ipinapakita nito kung paanong gumana ang kapangyarihang Romano sa rehiyon at kung paanong nakisalamuha ang mga lokal na pinuno sa imperyo. Isipin mong hawak mo ang batong nabuhay sa loob ng halos 2,000 taon. Isang pisikal na tulay na nag-uugnay sa kwento ni Jesus sa tunay na tao at lugar. Ang Pilate Stone ay isa sa pinakamalakas na ebidensya na ang bagong tipan ay hindi lang panrelihiyon, kundi tunay na bahagi rin ng kasaysayan. Tuloy tayo sa ikasiyam na tuklas, ang Ketef Hinnom Amulets, mga mumunting pilak na scroll na may banal na basbas. Noong 1979, habang sinusuri ang mga sinaunang libingang inukit sa bato malapit sa Jerusalem, natuklasan ng mga archaeologist ang isang pambihira at marupok na bagay. 2 maliit na piraso ng pilak na binalot parang tubo. Nang maingat itong buksan, tumambad ang isang kahangahangang bagay, mga salita mula sa basbas ng mga pari sa bilang 6, talata 24 hanggang 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Ngumiti nawa ang Panginoon sa iyo at pagkalooban ka ng kagandahang loob. Tumingin nawa siya sa iyo ng may pagtingin at bigyan ka ng kapayapaan. Ang mga pilak na scroll na ito ay mula pa nung huling bahagi ng ika-7 siglo BC, ang pinakamatandang kilalang bahagi ng tekstong biblikal na natagpuan. Ang nakakamangha, ang mga bersikulong ito ay hindi lang binibigkas, isinusuot sila bilang espiritual na proteksyon. Ginamit ang mga amulet bilang personal na panalangin gamit na nagpapakita na ang mga banal na sulat ay may mahalagang papel na sa araw-araw na buhay ng mga tao noon pa man. Ang paggawa sa mga ito ay nangangailangan ng matinding kasanayan. Bawat maliit na titik ay maingat na inukit sa manipis na piraso ng pilak. Napakadetalye at pulido kaya tumagal ng higit sa 2,600 taon. Narito ang isang nakakaintrigang ideya. Ang mga amulet na ito ay nagpapatunay na bago pa man ang pagkakatapon sa Babylonia, ginagamit na ang mga salita sa Biblia na may malalim na damdamin, espiritual na kahulugan at kultural na halaga. Pinag-uugnay nito ang pananampalataya, tradisyon at sining sa isang makapangyarihang paraan.
Ang tatlong tuklas na ito, ang Dead Sea Scrolls, ang Batong Pilato at ang Ketef Hinnom Amulets ay higit pa sa mga patunay na pangkasaysayan. Ipinapakita nila kung gaano kalapit ang Biblia sa totoong mundo, sa pagsamba, sa politika, sa mga lungsod at maging sa mga kaugalian ng paglilibing ng sinaunang mga tao. Ipinapahiwatig nila na ang mga kasulatan ay hindi lang basta iningatan. Bahagi na ito ng araw-araw na buhay noon at sa bawat patong ng lupa na nahuhukay, mas lumalapit tayo sa katotohanan, pinagdudugtong ang nakasulat sa Biblia sa mga bagay na tunay na natatagpuan sa lupa. Inaanyayahan tayong tingnan ang Biblia hindi lang bilang aklat ng paniniwala, kundi bilang isang totoong tala ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ika-10 tuklas, ang Templo ni Solomon, ang nawalang karangalan ng sinaunang Jerusalem. Sa gitna ng lumang lungsod, minsang nakatayo ang isang istrukturang humubog sa espiritual na kwento ng Israel, ang Templo ni Solomon o ang Unang Templo. Itinayo ito noong ika-10 siglo BC ni Haring Solomon, anak ni David, at detalyadong inilarawan sa mga aklat ng Isa-hari at 2 Kronika. Pero hindi lang ito basta banal na gusali, ito ang naging pinakamalinaw na simbolo ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Pinalitan nito ang tabernakulong dala-dala ng mga Israelita noong sila'y naglalakbay mula sa Ehipto. Ginawang sentro ng relihiyo ng bansa ang Jerusalem. Ang gusali ay kahanga-hanga para sa panahong iyon. 27 metro ang haba, 9 na metro ang lapad, at 13.5 metro ang taas, nahahati sa 3 pangunahing bahagi. Ang pinakabanal na bahagi, tinatawag na kabanal-banalang lugar, ay kinaroroonan ng kaban ng tipan at maaaring pasukin lamang minsan sa 1 taon ng pinakapunong pari tuwing araw ng pagtubos. Sa labas nito ay ang banal na lugar kung saan isinasagawa ng mga pari ang araw-araw na gawain tulad ng pagsisindi ng insenso at pag-aayos ng tinapay ng presensya. Sa labas naman nito ay ang panlabas na looban, kung saan nagtitipon ang karaniwang mga tao para sa pagsamba at pag-aalay. Bawat bahagi ng templo ay nagpapakita ng karangyaan at debosyon, ginto, pilak, tanso at mamahaling kahoy tulad ng sedro at sipres, ang ginamit sa dekorasyon ng mga pader, altar at mga sagradong kagamitan. 2 higanting haliging tanso, sina Jachin at Boaz, bawat isa'y may taas na halos 18 metro, ang nakatayo sa pasukan, sumasagisag sa kapangyarihan at seguridad. Ngunit kahit isang napakagarbong lugar, hindi ito nanatili magpakailanman. Noong 586 BC, sinakop ng hukbo ng Babylonia sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar II ang Jerusalem, winasak ang templo at kinuha ang mga kayamanan nito. Malalim ang iniwang sugat ng pangyayaring ito, ngunit ang templo ay nanatiling simbolo ng pananampalataya at pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Bagamat wala na ito, nakahanap ang mga archaeologist ng mga palatandaan mula sa panahong iyon. Sa Temple Mount at mga karatig na lugar, natuklasan ang mga palayok, labi ng bato at mga selyong may sulat na Hebreo mula sa parehong panahon. Nagbibigay ito ng mas malalim na kaalaman tungkol sa relihiyon at pamumuno ng lungsod. Ang mga buto ng hayop na natagpuan sa mga patong ng lupa mula sa panahon ng templo ay nagpapahiwatig na isinasagawa nga ang mga paghahandog gaya ng sinasabi sa Biblia. Ang mga artepaktong may pangalan ng mga hari ng Huda, gaya nina Hezekias at Manases, ay nagpapalakas sa konteksto ng kasaysayan at pananampalataya. Pinatutunayan nito na ang Jerusalem ay sentro ng pamahalaan, pagsamba at pagkakaisa ng bayan. Isang kagiliw-giliw na katotohanan kahit wala pang natatagpo ang pisikal na labi ng mismong templo ni Solomon. Ang mga natuklasan sa paligid nito ay tumutulong bumuo ng larawan ng kasaysayan na pinagsasama ang paniniwala at agham.
Bawat natagpuang bagay ay nagpapalapit sa mga kwento sa Biblia sa tunay na mundo ng sinaunang panahon. Ika-11 tuklas, ang Milo ni Solomon, isang matibay na estruktura sa Biblia na kinumpirma ng arkeolohiya. Sa isang araw, alas 9:15, binanggit sa Biblia ang isang mahalagang estrukturang ipinagawa ni Haring Solomon upang palakasin ang depensa ng Jerusalem, ang Milo, isang mahalagang pananggalang sa lungsod ni David. Sa loob ng maraming henerasyon, hindi matukoy ng mga eksperto kung nasaan ito, kaya naging paksa ng mga debate. Ngunit sa mga kamakailang paghuhukay, nakatagpo ng ebidensyang tumutugma sa salaysay ng Biblia. Sa hilagang bahagi ng Jerusalem, natuklasan ng mga archaeologist ang isang malalim na kanal na may maayos na pagkakaayos ng mga bato. Hindi lang ito pananggalang, nagsilbi rin itong kontrol sa paggalaw ng mga tao patungo sa mga sensitibong bahagi ng lungsod. Kahanga-hanga ang inhinyeriya. May sistema ng kanal para sa tubig, panloob na suporta at mga lihim na lagusan, patunay ng mataas na antas ng disenyo sa panahong iyon. Ang mga kasangkapang ginamit at piraso ng palayok na natagpuan sa lugar ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga manggagawang nagbuo nito at sa mga bantay na nagmasid sa lungsod. Ang Milo ay higit pa sa simpleng harang. Bahagi ito ng mas malawak na sistema na may mga tore para sa pagbabantay, mga daan at komunikasyon para sa layuning militar. Ipinapakita nitong noon pa man, halos 3,000 taon na ang nakalipas, isa ng maunlad na lungsod ang Jerusalem, strategic, organisado at handa sa mga banta mula sa labas. Bawat piraso ng bato ay hindi lang nagpapakita ng istruktura, kundi ng pamumuno, plano at ng pagsasanib ng pananampalataya at estratehiya sa pagtatanggol ng sagrado. Ngayon, ang ika-12 tuklas, ang inscription ni Jehoash, isang kwento ng pag-aayos ng templo na inukit sa bato. Isipin mong may sinaunang tapyas ng bato mula halos 3,000 taon na ang nakalipas na nagsasalaysay ng plano ng isang hari upang ayusin ang pinakabanal na templo ng Israel. Iyan ang sinasabi ng inscription ni Jehoash. Isa itong tabletang bato na may 15 linya ng sinaunang Hebreong teksto na nagsasaad ng kautusan ni Haring Jehoash na ipaayos ang templo gaya ng mababasa sa Ikalawang Hari 12 at Ikalawang Kronika 24. Ayon sa kasulatan, ipinatawag ni Jehoash ang pagkolekta ng pilak upang ayusin ang mga sira sa templo. Malapit ang nilalaman ng inscription sa salaysay ng Biblia na tila nagbibigay ng pisikal na patunay sa kwento. Ipinakilala ito sa publiko noong 2003, ngunit agad itong naging kontrobersyal. Sabi ng ilan, natagpuan ito malapit sa Temple Mount, kaya't direktang konektado sa banal na lugar. Ang iba naman ay nagsabing mula ito sa pribadong koleksyon, kaya't may duda sa pinagmulan. Sa parehong taon, idineklara ng Israel Antiquities Authority na ito'y peke, pero matapos ang mahabang legal na proseso, nagtapos ang kaso noong 2013 nang hindi napatunayang peke ito. Inutos ng Korte Suprema ng Israel na ibalik ang artipakto sa may-ari nito. Mula noon, may mga pagsubok na siyentipikong nagsasabing maaaring tunay itong sinauna. Ang ibabaw nito ay may mineral crust na unti-unting nabubuo sa paglipas ng panahon at may mga elementong higit sa 2,200 taon na ang tanda. May mga microfossil at materialis din sa loob nito na kahalintulad ng mga natuklasan sa parehong panahon. Kung balang araw ay mapapatunayang tunay ito, magiging ito lamang ang tanging tala ng arkeolohiya na nagpapatunay sa pagkukumpuni ng templo ni Solomon. Higit pa roon, ito rin ang magiging kauna-unahang natagpuang inscription mula sa isang hari ng Huda.
Maaring magsilbing bihirang tulay ang tabletang ito sa pagitan ng spiritual na paniniwala at kasaysayang nasusulat. Pinagdudugtong ang mga kwento ng Biblia sa pisikal na ebidensyang nadidiskubre ng mga archaeologist. Ika-13 tuklas, ang selyo ni Jeremias, ebidensya ng propeta na natagpuan sa sinaunang Jerusalem. Noong 2005, sa isang paghuhukay malapit sa makasaysayang puso ng lungsod, nakatagpo ang mga mananaliksik ng isang napakaliit na selyong luwad na may nakakagulat na inskripsyon, Jeremias, anak ni Hilkias. Si Jeremias ay isa sa pinakakilalang propeta sa Biblia na bantog sa matapang na pagharap sa mga pinuno at mamamayan ng Huda. Natagpuan ang selyong ito sa patong ng lupa na mula pa noong ika-6 na siglo BC, ang mismong panahong sinasabing aktibo si Jeremias, kaya't itinuturing itong makapangyarihang pisikal na patunay ng kanyang pag-iral. Ang inskripsyon, maingat na inukit sa luwad, ay nagpapahiwatig ng mahalagang papel ni Jeremias sa lipunan. Hindi lang bilang propeta, kundi bilang isang iginagalang na tauhan sa loob ng opisyal na estruktura ng pamahalaan. Narito ang isang bagay na dapat pag-isipan. Ang isang selyong may pangalan ni Jeremias ay nagsisilbing direktang koneksyon sa pagitan ng kasulatan at arkeolohiya na naglalagay ng tanong kung ang mga ganitong kwento ay talagang katang-isip lamang. At dito rin tayo magtatanong, ilan pa kayang tauhan sa Biblia ang maaaring mapatunayang totoo sa pamamagitan ng mga tuklas na nakatago pa sa ilalim ng guho ng Jerusalem? Ika-14 na tuklas, ang Isaiah Bula, posibleng pisikal na ebidensya ng isa pang pangunahing propeta. Noong 2018, habang naghuhukay malapit sa Temple Mount, natuklasan ng mga archaeologist ang isang kapanapanabik na bagay, isang maliit na selyong luwad o bula na may bahagyang natitirang inskripsyon. Nakasaad dito ang mga salitang Yeshayahu o Isaya at isang hanay ng titik na ayon sa ilan ay maaaring basahin bilang Navi na ibig sabihin ay propeta. Wasak ang selyo kaya hindi lubos na malinaw ang buong teksto, ngunit kung tama ang pagbasa, maaaring pag-aari ito ni Isaias mismo, isa sa pinakamahalagang tinig sa Biblia. Bagamat patuloy ang debate sa mga iskolar, makapangyarihan ang konteksto ng pagkakatuklas. Natagpuan ng selyo ilang metro lamang ang layo sa isa pang selyo na may pangalang Haring Hezekias, ang parehong haring sinasabing inagapayan ni Isaya sa panahon ng malaking krisis, gaya ng inilarawan sa Ikalawang Hari 19. Isang mahalagang detalye, magkasamang binabanggit si Isaya at Hezekias sa ilang bahagi ng kasulatan. Ang pagtuklas sa kanilang mga selyo na magkalapit ay sumusuporta sa ideya na ang mga pangunahing tauhang ito sa Biblia ay tunay na nabuhay at kumilos sa Jerusalem, gaya ng sinasabi ng mga teksto. At sa wakas, ang ika-15 tuklas, ang Tel Deir Alas Tele, ang pagbanggit kay Balaam, ang propetang mula sa mga banyagang lupain. Noong 1967 sa Deir Ala sa Jordan, natagpuan ng mga archaeologist ang isang kakaibang inskripsyon na ipininta sa plaster mula pa noong ika-8 siglo BC. Binanggit dito si Balaam, anak ni Beor, ang parehong propetang nasa mga bilang 22 hanggang 24, nakilala sa kwento tungkol sa asnong nagsalita. Tinawag itong Tel Deir Alas Tele. Inilalarawan dito si Balaam hindi mula sa pananaw ng Israel, kundi bilang isang makapangyarihang tagakita na may mga bisyon at pagpapalang ikinagalang at kinatakutan ng mga hari. Ang pinakanakakagulat, bagamat iba ang nilalaman nito sa Biblia, tumutugma ito sa imahe ni Balaam bilang taong may kakayahang espiritual at nakikipag-ugnayan sa mga kapangyarihang banal.
Narito ang isang kawili-wiling katotohanan. Ito ang isa sa mga bihirang pagkakataong kinilala ang isang tauhan sa Biblia sa isang teksto mula sa ibang kultura, isang pagkilalang mula sa labas na nagpapakita na si Balaam ay kilala rin sa mas malawak na rehiyon. Pinatitibay nito ang ideya na ang ilang tauhan sa Biblia ay hindi lamang simbolikong karakter. Sila'y naaalala rin ng ibang mga bansa. Ipaalam mo sa amin ang iyong saloobin sa comments. Mahalaga ang iyong tinig sa patuloy na pag-uusap na ito sa pagitan ng pananampalataya, ebidensya ng kasaysayan at tuklas ng agham. Malaya kang magbahagi ng iyong opinyon habang nirerespeto ang pananaw ng iba. Hanggang sa muli!